Muna natin hello, 'yan. So una, ise-save muna natin yung mga documents na dapat natin, i-save para ma-edit natin siya. Usually naka-PDF file siya, 'no? So for example, Elsa, nakakuha ka ng PDF file. Ayan. So i-download natin siya or i-open natin siya. Ayan. So pagka-open niya, ito na siya. 'No, ise-save natin siya. So, ang magandang gagawin natin, Elsa, dapat naka-separate yung mga folder natin. So, pwede tayong gumawa ng folder sa desktop natin. So, ang ipe-press mo lang is yung, Windows D, shortcut yun para magsara lahat ng mga ano natin, naka-open dito sa baba. So, para gumawa ng folder, right-click sa mouse, 'yan. Tapos, click mo yung new, then folder, ayan. So ako, ang ginagawa ko kasi may separate folder ako sa mga recruits ko. May mga separate folder ako about sa Manulife forms, sa mga proposals, para hindi ako nalilito. So for example, ito, para sa recruits natin. So, pwede mong ilagay na recruitment forms. Yan. Ito, mga forms lang ang nakasave dito. Tapos, meron tayong separate folder para naman sa mga recruits. Ayan. So, andito na yung recruitment forms. Then, i-save natin, no, yung mga na-download natin na recruitment forms. For example, itong agency contract. Ayan. Open natin. Itong makikita mo itong show in folder. Usually, nasa downloads folder siya, no. Isi-save natin siya kahit nandito siya sa downloads folder kasi madami tayong dina-download. So, puwede siyang, alam mo 'yun, matagal nang nandito, hindi mo na siya makikita. So, para ma-save natin siya, right click, tapos ayan. So, puwede natin siyang i-copy, tapos balik tayo sa desktop. Ayan, dito makikita natin yung desktop, click natin siya. So, ano ba yung file na sinave natin kanina, yung folder, recruitment forms, 'yan. Tapos i-right click mo ulit, then i-paste mo na siya. Puwede ring Control C for copy, siya shortcut, and Control V for paste. Ayan, so nandito na siya 'no, naka-save na siya. So paano naman natin siya i-edit? So punta tayo dito sa ating Chrome. Ayan, 'pag nandito na tayo sa Chrome, mag-add ka lang dito, may plus sign sa taas, 'yan. Tapos i-type natin smallpdf.com. Dapat na naka-connect tayo sa internet kasi hindi natin siya mau-open nang wala tayong internet. So i-click natin 'tong edit, 'yan. So dito, PDF file lang ang pwede natin ma-edit. So i-click natin 'tong choose files. Tapos hanapin natin yung folder na sinave natin. So punta tayo sa desktop. Tapos sa desktop, 'di ba, ang file name natin sa folder is recruitment forms. Tapos i-click natin tong form mismo, then select mo lang yung open, then lalabas na yung form mismo. So ngayon, para malagyan natin siya ng name, ito yung i-click natin, yung add text box. Yan. So, kunyari, pangalan ko to, Joanna Henry Cruz. Yan. So, ito na yung name natin. So, ito, pwede mo siyang igalaw-galaw. Ayan. So, pag nakita mo tong parang arrow na apat, ibig sabihin, pwede mo siyang galawin kahit saan. Ngayon, kung gusto mo naman siya lakihan, nakikita mo 'to sa gilid, yung arrow niya para siyang nakaslant na magkatapat, hindi magkatapat, magkasalungat. Kasi 'di ba ito, apat 'to, pwede mo galaw-galawin. 'Pag itong ano, nasa gilid, yung parang naging arrow niya is, ah, magkasalungat 'no, 'yan, pwede mo siyang laki-lakihan, 'yan, i-adjust-adjust, 'yan. So ngayon, ilagay na natin siya dito, ipwesto na natin siya dito sa name, 'yan. So, nalagyan na natin ng name. So, i-complete lang natin yung buong forms, 'no. So, every time na magta-type tayo, ise-select natin 'tong add text box, 'no. Ayan. So, 'yan, magta-type tayo ulit, 'yan. So, paano kung kunyari may gusto kang i-erase, 'no? Puwede naman. For example, i-e-erase natin 'tong agency operations copy. I-select natin 'tong pencil, 'yan. So,
I-click natin 'tong white, 'yan. So 'pag naklik natin 'tong white, malalaman mo 'pag naka-pencil ka na kasi maglalabas naman dito na parang pencil na yung ano mo, yung scroll mo, 'yan. So 'yan, tingnan mo nabubura siya. 'Yan. So, ito yung gagamitin natin na pagbubura tayo. Then next naman, paano naman kung maglalagay tayo ng signature 'no, kasi mostly lang forms na iko-complete natin, kailangan natin ng signature. Ayan. So, for example, pinadala sa'yo na, picture yung signature. Usually kasi pagka picture ang signature, ano nangyayari, pagka ilalagay mo siya para siyang ganito, may background, 'di ba? Ayan, may background siya. So, paano natin tatanggalin yung background? Para matanggal natin yung background, kailangan balik tayo ulit sa Chrome. Yan. Yan. So, mag-click mo ulit yung plus. Yan. Tapos, i-type mo naman, remove.bg. Ayan. So, ito, ang ginagawa nito is nire-remove natin yung background niya. So, i-upload natin, click natin 'tong upload image. Tapos ise-save muna natin yung ano, yung sinend na signature sa'yo para ma-open mo siya dito sa computer mo. So, for example, kanina na naturo ko na kung paano mag-save, 'di ba? Nag-save tayo kanina ng forms, ng folder. Ayan, so kunyari, o-open na natin yung signature, natatanggalan natin ng background, yung pinakita ko kanina. So, dito ko siya sinave, eh. Yan, punta tayo sa sign, search natin. Ako nilalagyan ko ng pangalan yung mga signature para alam mo kung kanino yung signature. Or pwede kang gumawa ng sarili nilang folder per recruit kasi ganun din ang ginagawa ko. Ayan, so ang gagawin natin is tatanggalin natin yung signature, 'di ba? Yung background ng signature. Ayan, pili tayo ng isa dito. Ayan, kunyari ito, may background siya, 'di ba? So tatanggalin natin. So, eto na, yung signature, natanggal na yung background niya. I-click mo lang ulit ito. Itong signature niya dito sa gitna. Download. Ayan, so lalabas na siya sa download mo. Yan. So, pagka natanggal mo na yung background, talagang black ang makikita mo rito. Ibig sabihin, from JPEG to PNG. Ibig sabihin ng PNG, natanggal na niya yung background mo. So, i-click mo tong tatlong dots dito sa taas. Tapos, i-select mo 'tong Save As, 'yan. Tapos i-save na natin siya kung kanino siyang folder. So, sabi ko nga gumawa ka ng sarili mong folder per recruits or kaya pagka gumagawa ka ng proposal, puwede ka rin gumawa ng sarili mong folder for the proposal. So, kunyari ito yung pang-recruit natin. Kunyari ise-save natin siya dito kay Abayon, Loretta. So, lagyan natin ng file name. Sign 1, Abayon, or kahit anong gusto mong file name, yan. So, i-save na natin siya dito sa loob ng folder ni Abayon. Yan. So, kunyari yan yung signature niya. Then, balik tayo ulit doon sa Chrome. Okay? So, minimize natin to. Para ma-minimize ito, click mo lang to. Itong parang minus dito sa taas, sa upper right side. Or kaya, isa-select natin? Windows D. Naka-hold lang sa Windows doon sa keyboard mo. Tapos, i-click mo yung D. Magko-close siya lahat. So, i-open natin tong Chrome kasi ito yung kailangan natin eh. Yan, o bakit ayaw niya ma-open? Ay, ito pa lang sa kabilang. Ayan. So, balik tayo dito sa hahanapin natin 'to, 'di ba ito yung symbol nung small PDF, 'yan. So, maglalagay tayo ng signature dito sa bandang 'to. So, para mai-attach natin yung signature, i-select natin 'tong insert image, ito, 'tong parang may bundok, 'yan. Tapos ano ba yung ginamit natin kanina? Yung saan natin siya sinave? Kay Abayon. Ayan, so punta tayo sa folder kung saan natin siya sinave. Sa recruits, then Abayon, then ito yun, yung signature, Abayon. Yan. So lalabas na yung signature niya rito. Wala nang background. So, ano ba 'to, napakalaki, 'di ba? So, liliitan natin. So, paano nga natin siya liliitan? 'Di ba 'pag apat na arrow, ibig sabihin mamu-move natin siya. Pero para liitan siya, punta tayo sa side, pinaka-side. Ayan, 'pag nagbago na yung arrow, 'yan. So, pwede na natin siyang liitan.
Tapos, syempre, nandito yung signature portion, iuurong natin siya. Dapat nasa gitna para maging apat na arrow, mamove na natin siya. Ayan. So, kasi ito per page, dapat may signature to. So, ang gagawin natin para hindi na tayo mag-open ulit ng signature niya ulit, iselect lang natin yung signature niya kanina. Tapos ito, makikita mo to duplicate. So, magiging dalawa na siya. 'Di ba? So, ilagay na natin siya sa next page. Ayan. So, if gusto pa natin ulit na isa pa niya signature, click lang natin ulit yung duplicate. Then, kung buburahin naman natin, eto naman, delete. Yan. So, ayun siya. Then, pagkatapos mo siyang na-fill upan mo na kunyari lahat, no, yung mga questions. So, paano natin siya isi-save? Makikita mo tong parang download PDF, tong may parang arrow pababa. I-click natin 'to. So, magda-download siya. Then sa akin automatic kasi nag-o-open. 'Pag hindi automatic nag-open sa'yo, punta ka lang dito sa arrow down mo sa taas. Then lalabas siya rito. Yung pinakataas yun. Ayan, pero since nag-open sa akin, ayan. So, paano naman natin siya isi-save, 'no? Pagka-save, click lang natin 'tong parang printer. Yan. So, lalabas dito, save as PDF. Yan. So, wait lang natin 'no, nag-o-open pa siya. Yan. So, ise-save na natin siya, 'no. Puwede natin siya i-save lahat or for example, 5 pages lang yung gusto nating i-save, hindi yung lahat ng page. Dito makikita mo rito meron tayong pages. So, kung kunyari 5 pages lang, yung 1 to 5, click mo lang yung 1-5. Mali, 5, yan. So, 1 to 5 lang ang mase-save mo. Pero kung ise-save mo lahat, burahin mo lang 'to, yan, automatic magbabago ulit 'to. So, lahat ng pages, ilan bang pages 'to? 10, ayan, 10 pages, yan. So, kunyari ise-save natin siya lahat. Click mo lang 'tong save. Tapos, per recruits, dapat meron tayong sariling folder nila para hindi tayo nalilito kung saan siya nakasave. Ayan. So, punta tayo sa desktop ulit. Tapos, kunyari, balik tayo kay Abayon, di ba? So, punta tayo sa mga recruits. Ito. Yan. Punta tayo kay Abayon. Ako, pag nagsisave ako ng mga forms, last name, first name, at kung ano yung pangalan ng form. Kung ano yung nakikita mo ngayon. Yan. For example, ang last name niya, ayan. Abayon. Yan, Abayon. Yan, Loretta. Tapos yung pangalan ng form, agency, contract, o kunyari, agent's copy. Then, save mo lang siya. Yan. So, na-save na siya.